August 19, 2013 nang sinimulang isahimpapawid ng responde ang panawagan ukol sa pangangailangang dugo ng isang dalagang tubong bataan. Nangailangan si Tamay ng blood donor na AB negative para sa kanyang kidney transplant. Kaya pinananawagan na sino man na may ganitong type ng dugo na matulungan, si Daisy Tamayo. Maaari po kayo makapag-ugnayan sa Responde Hotline 784-7450. Si Daisy Tamayo, edad 22 taong gulang, ay nasuring may kidney failure. Nangangailangan si Tamayo ng blood donor na AB negative para sa kanyang kidney transplant. Inabot din ng 3 linggo na hindi tinigilan ng programa ang panawagan sa mga manonood. At maliban sa panawagan sa himpapawid, ay inilapit din ng responde ang pangangailangang ito ni Daisy Lou sa Philippine Red Cross. Nakapanayam namin si Christine Monina Nalupta, ang Director sa National Blood Services ng Philippine Red Cross. Ipinaliwanag ni Nalupta kung gaano kadalang sa mga Pinoy ang may blood type AB negative. Pagkukumpara niya, kung mahirap hanapin ang blood type AB positive, mas mahirap pa umanong hanapin ang AB negative o RH negative. Ang tipo ng kanyang dugo, which is RH negative blood type, ang mga Pilipino talaga ay 99% ay RH positive blood type. So less than 1% lang yung RH negative. So napakahirap ng mangalap ng donor na may AB-RH negative blood type. But gayon pa man, dahil meron kaming registry or pool ng mga blood donors ng mga RH negative individuals, natatawag namin ito sa mga pangangailangan na katulad nito na meron na humihingi ng dugo or tulong para masalinan dahil ang pasyente natin ay RH negative type AB. Subalit dahil sa hiling ng programa para sa pangangailangan ni Daisy Lou, ay naghagila pa rin ng Red Cross ng kinakailangang tipo ng dugo. At isang bag nga ang kanilang nakalap. Ito na umano ang pinakamarami nilang maibibigay kay Daisy Lou dahil sa madalang nga ang mga taong may ganitong uri ng dugo. So, ang may tutulong natin, definitely, kami naman sa Philippine Red Cross ay handang tumulong para makapag-save ng lives. Tatawagin natin ngayon ang ating blood donor na RH negative na type AB. So, mabibigyan natin siya ng isang unit na packed red cells. Kasi ito ay nag-undergo pala ng dialysis kasi meron siyang kidney disease. So, sa future na pangangailangan, ganun din, tutulong kaming maghanap or mangalap pa ng iba pang blood type AB-RH negative blood donors para naman na matulungan pa natin, hindi lang sa unang pagkakataon, gayon din sa mga susunod na pagkakataon na mga kailangan ng dugo ang ating pasyente. Sinamantala na rin ng doktora ang pagkakataon na manawagan sa mga taong nakahanda at nagnanais na makapag-donate ng dugo sa kanilang organisasyon at maging sa mga taong nangangailangan ng dugo ay nakahanda silang tumulong. 24 hours naman ang service natin. So, sa mga kukuha ng dugo, pumunta lang po or sumadya sa mga Red Cross Blood Service facilities natin. Meron po kaming 84 na sangay na may blood service facility na handang tumulong at magbigay ng dugo sa mga mangangailangan na ating mga pasyente. Ngayon sa mga magdo-donate naman ng dugo, pwede rin nilang kontakin ang ating Red Cross. Ang headquarters namin dito sa 527-0000 Local 123 at magpa-schedule ng kanilang blood donation. Pwedeng puntahan namin yung mga companies kapag maramihan ang ating blood donation, pupunta kami dun sa lugar. Subalit kung kayo ay isang individual na gustong mag-donate ng dugo, inaanyayahan natin na pumunta naman sila sa facility namin. Open naman kami for blood donation from 8 a.m. to 5 p.m. May mensahe ang doktora sa pamilya ni Daisy Lou. Sa pamilya naman ni Daisy Tamayo, ang Red Cross po ay handang tumulong po sa inyo. Magbibigay po tayo ng blood type AB-RH negative packed red cells, 1 unit, para naman na madugtungan at masave ang buhay ni patient Daisy Tamayo sa inyong mga pangangailangan para sa ating pasyente. Ganon din po, kayo po ay maaring tumawag din sa amin.
Ako si Rachel Dionado, ang inyong koresponde. Isang text ang natanggap ng responde ganap alas 5 ng madaling araw bago pa man tumulak ang grupo patungong Bataan para sana ihatid ang nakalap na dugo para kay Daisy Lou Tamayo. Pumanaw na umano ang dalaga ganap alas 12:20 ng madaling araw. Tuwiran na rin nilang tinanggihan ang tulong ng responde. Dahil dito ay hindi na rin naming tinanggap ang nakatakdang i-release ng Red Cross na isang unit ng blood type AB negative para kay Daisy Lou. Gayunman, tumulak pa rin ang programa sa probinsya ng Bataan para sa iba pang mga kaso sa lugar at makiramay na rin sa mga naulila ng dalaga. Nakausap namin si Erlyn de Guzman. Siya ang Good Samaritan na nakipag-ugnayan sa programa para ihingi ng tulong ang kanyang kababayan. Isinalaysay niya sa amin kung ano ang mga naging sitwasyon sa mga huling sandali ni Daisy Lou. Nakipag-communicate po ako sa responde almost 2 weeks bago kami para sa dugo ni Daisy Lou. Makakuha kami ng type AB negative. Kaya lang talagang napakahirap kami makakakuha ng dugong ganon. Nung pong papunta na ang responde dito, bali, di po ba, nagkaroon po kami ng pag-uusap ng Red Cross para nga po i-clear yung about na yung dugong dadalhin nila dito sa pasyente. Nagpunta ako ng hospital, inalam ko kung anong kalagayan ng pasyente. Sabi po nila na hindi na po nila kukunin ng dugo, gawa ng kahit daw po lagyan ng dugo ang pasyente, is wala na rin mangyayari. Dahil wala na, lusaw na rin yung talagang naghihintay na lang. Tinapat na rin po kami ng mga doktor na hindi na po talaga pwede. Yung dugo na napakahirap na hinanap ng responde at ng Red Cross, sa pakikipag-ugnayan namin sa Red Cross, ang naging pasya ng pamilya ay maibigay na lang doon sa mas nangangailangan pa ng dugo na yon. Ayon sa medical research, ang type AB negative ay lubhang napakadalang. Wala pa umanong 1% sa buong bilang ng populasyon ang mayroong ganitong tipo ng dugo. Makukuha lang umano ang ganitong tipo ng dugo kung ang mga magulang ng isang individual ay parehong negative. Katulad ng sa mga magulang ni Daisy Lou Tamayo. Nadatna namin ang maraming bisita ng dalaga. May matanda, may bata, at maraming mga kapitbahay. Kwento nila, mabait at palakaibigan si Daisy Lou, kaya naman hindi rin nila inaasahan ang maagang pagpanaw nito. Ikinwento ng ina nitong si Ofelia Tamayo, ang ina ng dalaga, kung paano nagkasakit ang bunso niyang anak. Ano na po nakakalat na po sa dugo niya yung dason. Kaya hindi na po, kailangan po dialysis. Ngayon po, kung kailangan, continue din ho ang dugo. Ayon pa sa ina ng namayapa, lumala na umano ng gusto ang lagay ng kanilang bunso at nitong mga huling araw ay hindi na rin tinatanggap ng sistema ng kanyang katawan ang kahit na anong fluid o liquid katulad ng pagsasalin ng dugo. Taong 2010 nang madiagnose na may kidney failure si Daisy Lou, ngunit hindi umano ito mababakas sa kanya na malagi siyang mapalakaibigan at masayahing dalaga, kaya naman lubhang nasaktan ang mga naulila ng dalaga. Gayunman, masaya na rin ang ina nito dahil natapos na umano ang paghihirap ng pinakamamahal nilang si Daisy Lou. Napakasakit, pero masaya na rin po kami dahil namatay po anak namin nasa tungkulin. Ayon kay Marifen Tamayo, ang nakatatandang kapatid ni Daisy Lou, na wala siyang kaalam-alam na malala na pala ang kalagayan ng bunsong kapatid. Ni minsan ay hindi umano ito dumaing sa kanya, kaya panatag ang kanyang kalooban na malusog ang kapatid habang hinihintay nito ang pagpetisyon sa kanya sa Dubai. Actually, hindi ko rin po kasi alam kasi kadarating ko lang din po kasi. Kaya nabigla din po ako sa kalagayan niya nung dumating ako nung August 16, sa Dubai. Kaya hindi ko po alam na ganyan yung kalagayan niya na serious na pala. Alam ko po siya may sakit pero hindi ko alam na ganyan na pala kagrabe. Ikinwento ni J. Lord Pagaygay, ang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Daisy Lou, ang mga huling sandali ng kaibigan. Tapos nung umalis po yung ate niya, parang ako po yung tinuring niyang ate. Lagi po niya akong tinatawag tuwing bago po kami kumain. Tinatawag niya akong ate. Higit pa po sa kapatid. Kasi sa kanya ko po naramdaman yung
pagmamahal po ng isang kapatid. Nagbumotor po kami, namamasyal. Ate, sabi niya sa akin, wag ko daw pong pabayaan yung pamilya niya. Tingnan ko raw po yung nanay at saka tatay niya. Nung nakakumpay po siya sa St. Joseph. Si Daisy Lu Tamayo ay pumanaw sa edad na 22 taong gulang dahil sa sakit na kidney failure. Hindi naging madali ang kanyang tinahak dahil sa napakadalang ni AB negative type na dugo na kanyang kinakailangan. Malungkot ang pangyayaring ito para sa programa dahil sa ganang amin ay sinikap naming matulungan ang dalagang si Daisy Lu. Lubos ang pakikiramay ng responde sa pamilya at sa lahat ng mga naulila ng dalaga. Paalam sa iyo, Daisy Lu Tamayo.